Okay mga ka-Tates, good morning. So, ito nga pala yung ano natin. Yan, ito yung mga unit natin. So, ito yung Gold Blaster. So, ito naman yung long range detector N5. Tapos, ito naman yung Flasher X4. So, ito yung mga ka-Tates, open natin yung Gold Blaster. Yan. So, ito naman, long range detector N5. Yan. So, open natin yan. Yan. Ito rin. Yan. And last, ito yung Flasher X4. Open natin. So, ito siya mga ka-Tates. Yon. Yan. So, dito mga ka-Tates, ito yung settings niyan. May mga guide dyan mga ka-Tates. Yan. Ito yung sa booster. Ito yan. Yan. So, ito naman, settings niya. Oh, ayan o. Ito yung tune setting. Ito naman yung search coil. Yan, threshold. Yun. And then, ito yung target. Yan, ito yan. Ito yung kanyang on-off. Ito yung para sa sensor. Ang palakas ng sensor dito sa dalawang antena, dito. Yung dalawang ilaw sa baba, yun ang pinaka-sensor. At dito pala yung antena. Yan. Yan yung mga ka-Tates sa mga circuit ng ka-Tates. Tapos yung baba, yung sa ilalim, nakasilyado na yun. Yun yung mga controller nito. Yung apat na yan. So dito naman, may iba-ibang function siya. Pero ito mga ka-Tates, makikita nyo yan, lahat ng mga yan mga target na yan. Ito yung mga settings nila. Ito yung iba't ibang gagalawin para ma-pinpoint nyo. Kaya ng ganyan. Ito yung booster. Ito yung on-off. Ito naman yung kanyang threshold. Yan, kung makikita nyo mga ka-Tates, medyo mahina na yung blue. Kasi alam mo kung bakit. Mahina na yung battery niya. Kailangan ng palitan. Ayan, lumakas siya. Ayan. Yun. Yan. So, itong dito naman mga ka-Tates, kaya hindi siya umilaw kasi wala pa siyang papalit ako dito ng dito. So, ito yun sa on-off yan. Dito. So, mga ka-Tates, so, iba-ibang klase yan. Yan. So, yan. Patay muna natin. Ito rin. Yan. Ito rin. So, hindi pa tapos mga ka-Tates yung natin. Yung meron pa tayong hinihintay na mga pyesa. So, yan. Ni-spark natin. Nandiyan na pa yung circuit lahat. Yung hinihintay na lang natin, yung hawakan, handle. So, kompleto na rin tayo sa antena. Yung connection na lang sa antena. Kagaya ng ganito. Ito na lang yung kulang mga ka-Tates. Tapos yung kanyang hawakan na handle. So, yun na lang. So, i-dispose na lang natin. So, yan. Available tayong 15 piraso. Yung mga ka-Tates, ang dami. Yan. So, ayan. So, iipunin mo natin dito kasi meron tayong gagawin na isang ionic long range detector.
So yun mga ka-TH. So kagaya ng ganito, paliwanag ko lang. So dito, pwede mo siyang on through functional sa long range locator. Pwede mo naman siyang halimbawa, may lilipat ka dito para mag-on yung kanyang ionic. Yan, dito. May ionic na para sa light. Yan. So abangan nyo mga ka-TH next year o ngayong January. After Christmas, ni New Year. Magkikita nyo mga ka-TH, may papalabas ako. Yan. Patayin na natin yung mga ka-TH yan. Yan. Makikita yung mga ka-TH, sobrang bigat nito. Yan o. May kasabihan nga mga ka-TH yan. Pag ang locator mong ginawa, marami ang laman ang circuit, marami din ang makukuha mo. Maraming chance ang may makukuha ka sa ilalim ng lupa na target na hinahanap mo. Pero pag walang laman, puro buhangin lang ang laman ng locator mo, buhangin din ang makukuha ng locator mo. Kagaya ng mga minerals. Mga ka-TH, hindi pa nakakaalam, ang gold bars, ang gold bars, pero diamond kasi rock yan eh. Gold bars, silver, copper, bronze, bakal, lahat po yan minerals yan mga ka-TH. So dalawa po ang minerals, kumbaga peros ng peros din ang minerals. May minerals na metal, may minerals na hindi metal. Kagaya ng tubig, minerals yan. So yung gold, mineralization niya mga ka-TH. So pag-aralan nyo mga ka-TH yan, kasi nag-aaral kayo mga mag-treasure hunter, dapat pag-aralan nyo kung saan nagsimula ang gold, paano yung pick process, saan ba nagmula ang gold. Siyempre sa gold nuggets. Saan ba nagmula ang gold nuggets? Siyempre sa ilalim ng lupa. Pag sa ilalim ng lupa mga ka-TH yan, meaning lahat yan mineralization mga ka-TH. Yan. Yan ang tatandaan nyo mga ka-TH. Dapat hindi lang yung treasure hunter lang kayo. Kaya alamin nyo ang background ng mga hinahanap nyo. Yan. Ay yung mga ka-TH, yung pulbura, saan din ang galing? Sa ilalim din ng lupa. Yung chemical sa ilalim din ng lupa. Lahat yan mga pinaprocess yan para mapaghalo-halo, maging chemical yan, para maging pulbura. Yan. Lahat mga ka-TH ang hinahawakan natin, puro galing sa lupa yan. Sa mga hindi nakakaalam yan, so, ganyan, hindi pa kayo perfectong treasure hunter mga ka-TH. Ang treasure hunter mga ka-TH, dapat maraming alam. Alam kung saan nagmula ang ginto, saan nagmula ang gold bars, saan nagmula ang mga bakal, saan nagmula ang mga mineralization. Hindi ibig sabihin na pag nag-locate ito, minerals na. Of course, minerals talaga ang dinetik nito. Minerals na metal, kagaya ng gold, silver, diamond rock. Yan. So mga baguhan sa mga treasure hunter, yun hindi nakakaalam. Yung decoy nga, hindi nila alam ako anong ibig sabihin ng decoy. Pag may nakakarinig na, decoy ba yan, decoy ba yan? Pag alam nila na decoy, iitsapiran nila. Ang hindi nila alam, ang decoy, kung saan ang decoy mga ka-TH, nandun din ang ginto. Ang decoy mga ka-TH, yan ang rock, na hot rock, na merong singaw ng ginto. Kaya alam mo kung bakit? Nasa ibabaw yung yung decoy. After ng decoy, 1 meter to 2 meter, nandoon na yung deposito. Yan, marami mga ka-TH ang hindi nakakaalam. Kaya yung memory ng mga tao ng mga bagong treasure hunter ay nililis nila ang decoy. Pag lumihis kayo sa decoy, wala kayo makukuha. Sa bagay, sa mga ganyan wala pang experience sa mga ganyan. Kung baga, gaya-gaya po tumaya na lang, makarinig sa mga vlogger na mga baguhan ding mga vlogger. Sasabihin nila, nakakadetect ba ng decoy yan? Ito sa akin mga ka-TH, ang lahat na yan, real talking ko kayo. Lahat yan nakakadetect ng decoy. Alam kung bakit. Kasi ang decoy, sinyalis siya kung nasaan ang decoy, nandoon ang ginto.
Alam mo bakit? Kasi ako na decoy na ako. Doon sa isang kuweba, hindi ko sasabihin sa inyo kung saan last ang 2021 na decoy doon, decoy lalim ng 7 meters. So, after 7 meters, marami yung decoy na yon. Parang mga bilog-bilog na parang may mga parang buda-buda. Yan. Tinanggal namin yon, nawala yung aura. So patuloy kami, may nakita kaming arrowhead papunta doon sa baba. Alam niyo mga katiits, ano nakita namin doon? Puro gold coins mga katiits. Yan. Kaya doon na yung ko na hindi pala lahat pag nakakuha ka ng decoy ay wala ng detection. Kasi ang memora ng tao pag ginamit kasi ang locator, minsigida pag hukay paikot ng locator. Hukay ulit paikot ng locator. Ang hindi nila alam ang hindi kasi alam ng karamihan. Hindi naman kasi sila gumagawa kasi ang iba gawa ng gawa lang. Wala silang pakialam, benta lang ng benta. Kawawa naman yung mga yung mga bumibili. Pagdating sa kanila, bokya. Yan. So wala silang mga paliwanag pagdating sa mga ganyan. Kasi ang iba gawa lang ng gawa. Basta lang makabenta. So nakakaawa din sa mga tao, mga treasure hunter na gustong bumili, na nakakabili na. Tapos minsan tinatapon na nila. So marami nagsusumbong sa atin ng mga ganyan. So yan mga katiis, ang hindi nila alam dyan, pag umikot na kasi, ang iba, mga parang ilisin na, parang gusto na kayong ilipad. Pagkatapos, pag ginukay nyo, wala naman. Ang hindi nyo alam mga katiis, dito sa akin, ang function nitong sa akin, mga katiis, sasabihin ko lang sa inyo, lahat, pati ikiis yan. Pag umikot yan, pag ibig sabihin, sobrang lakas ang ikot sa ibabaw ng lupa, meaning malakas ang singaw, kahit saan may pumapalong singaw. Kaya gumaganyan yan, umiikot ng ikot. Ngayon, pag hindi na siya padaan-dahan ng ikot niyan, yung malapit na kayo sa target. Ngayon, nahanapin nyo, pag tumatango na siya ng ganyan. Pag hindi na siya umikot, ngayon, para ma-confirm nyo, akala nyo, tumuro sa iba, ilabas nyo sa sentro. Pag bumalik, doon pa rin. Hindi naman siya iikot. Ilabas nyo ulit. Balik naman ulit. Di naman yan. So, ilagay nyo sa pinakagilid, iikot ng konti. Sa madaling salita, yung ikot na round na yon, malapit ka sa items. Pero sa pag sobrang ikot, sobrang singaw. Marami ang singaw, mga ka-TH. Yun yan. Tandaan nyo mga ka-TH, ang locator ginagamit ng isang beses lang sa ibabaw ng lupa, hindi sa ilalim. Pag mga kapartner ng mga locator, detector, metal detector, tapos scanner. Ngayon, di mo naman kailangan siguro ng scanner eh. Kasi ang scanner, pang-confirm na kung ano makikita mo. Kasi ang iba naman, may gumagamit ng mga scanner, di naman mga marunong, makakita lang ng pula, yun na yun, uhukayin na. Ang hindi nila alam, yung ibang mga pula, ng mga wagas-wagas. Pag nakikita kayo ng mga wagas-wagas sa image ng 3D imager nyo, mineralization yan. Ang iba, hot rock yan. Yung iba naman, karamihan kasi bumibili ng mga scanner ngayon, ng mga puro mga baguhan. Walang alam sa scanner. Kailangan pag-aralan nyo muna ng mabuti. Kailangan, yan, katulad ng Maria. Marami nakabili sa mga Maria, maraming nabukya. Alam mo kung bakit? Anong problema sa mga taong nakabili ng mga Maria? Hindi sila marunong mag-aral. Teach. Pag-aralan nyo mga mabuti ang mga gamit nyo. Ang Maria mga ka-TH, may recovery na yan. May recovery na yan sa taong gumawa ng imager na yan. Ako, kakapatunay dyan kasi kinalibrate ko yan. Ang Maria. Ang kahirapan kasi mga ka-TH sa atin, pag bumilit kasi tayo, hindi na akala kasi ng iba, yung scanner, yun ang bahala, hawakan ng tao. Hindi, i-offer pa rin ng tao yan. Pag nagkaroon ng reading yan, interpolated, correct or value, kayo ang mag-a-adjust kung paano nyo yan madidiskartehan, kung paano ang pagbabasa niyan. Kagaya ng mga sign decoding, yan, may arrowhead, papunta doon. Ngayon, may arrow doon, may arrow doon, may arrow doon, may arrow doon. Paano mo malalaman yan?
O ari ang pinakatunay dyan. O di gamitan mo ng locator. Pag saan tumuro yung locator mo, yun ang sundan mo. Pag ibig sabihin yung isa ito yung tama, o sundan mo yun.